Sigaw. Convention on the Elimination of End or Discrimination. Sigaw. Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women. Convention on all forms, Convention on the Discrimination or the elimination and discrimination against women. Ayun. Okay? Alam mo kung saan nabuo yan sila? Alam mo saan? Saan? United Nations. Nagsama-sama yung iba't ibang bansa para magkasundo, magpirmahan na lahat ng bansang andoon ay gagawa ng mga batas para sa proteksyon ng mga kababaihan. Okay? Yung convention, event, pero yung pinirmahan nila ay tinatawag na Magna Carta for Women. Magna Carta for Women. Okay? Siyempre, asahan ninyo ang laman noon ay para sa proteksyon ng mga kababaihan. All forms. Pati yung pag-discriminate sa trabaho, sexual harassment, kasama doon yung commitment na binigay ng Pilipinas, nagagawa ang Pilipinas ng batas para proteksyonan against mga kababaihan, mga provision, siyempre yung housing. Pero sa gender equality, kasama ko yun. Yan. Pero hindi nga lang na katapos pa, nililimatas yung SOGBA para sa ibang ano, di ba? O, yung gender equality ay isang promotion na ginawang batas, naging batas na, para maging pantay-pantay lahat. Babae at lalaki. Bakit? Anong reason? Because we live in a patriarchal world. Ano yung living in a patriarchal world? Na paniniwala na ang laging masusunod ay lalaki. Kaya ang laman ng Congress noong ay puro lalaki, majority. Pero nung mga babae nang bumoto para maging lawmaker, nakita nila yung need. Nagkaroon na sila ng boses sa Kongreso. Okay? Now, ang naging problema naman sa housing law, hindi lahat daw nagiging successful. Sabi ng aklat na ito. Pero, the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kahit pag tinakit sa korte, yung mga judges, lalo ng lalaki ang may hawak, nagkadalawang isip. Kasi, merong unconstitutional side daw ang housing daw. Sabi mo, bakit? Kasi, nandun yung patriarchal mentality. Kasi, baka naman kaya na-abuse yung babae, baka naman yung babae rin, ina-abuse din yung husband. And dahil sa patriarchal society tayo, wala namang husband ang pupunta ng barangay para i-reklamo ang asawang babae. Meron ba? Meron din? Ilan? Ilang halak po. Pero meron. Mabibilang. Hinahawakan po ako. Mabibilang sa kamay. Diba? Pero laging nagre-reklamo ay kababaihan. Ngayon ay 18-day campaign against housing, diba? Stop violence against women, diba? Ngayon yun. 18-day campaign, i-start na. Oo. Nasaan pa tayo, diba? Child Children's Month. Oo. Nasa Children's Month pa. Nakapost na eh sa Philippine Commission on Women. Iba po na siya sa amin. Magkakampay na naman sila. Pero walang kampanya para sa mga kababaihan. Ito naman silang problema eh. Walang campaign para sa mga kababaihan para i-respeto naman ang husband. Parang tutol naman ako. Saan parang tutol naman ako dyan? Sige, explain. Eh kasi po diba may equality tayo. So walang
malaki na feeling niya, mag-violates yung rights niya, pwede rin siya magreklamo. Kahit walang VAM. Diba? Hindi naman sinabi, porque may bawsi, yung mga lalaki, huwag na mag-complain. Kasi, in reality, meron din po talagang, kung merong house, battered housewife, meron din battered husband. Wala kang violence against men. Tama ka doon, di ba? Wala lang pong ginawang batas. Pero meron Oo, silang wala. karapatan para mag-complain. Pero anong batas sa society niya? Physical abuse or physical injury. Kasi kami mga lalaki, hindi naman kami nasanay. Pinag-react. O, sir, gusto mo mic? Diba, sir? Wala akong kanila sa lalaki para mag-complain. Okay. Pagkasal, malinaw sa family code, mutual love and respect. Okay, sa family code yun. Mutual love and respect. Pero pag hindi kasal, anong basis? Ano po yan, sir? Hindi kasal pero may relasyon. Hindi lang kasal na wala po kasi relasyon. Nagalasyon. Pagka hindi ka na kasal, wala mangyayari. Oo nga. Pag hindi kasal, wala nangyayari. Wala pong mangyayari pananakit? Pag hindi kasal, May pananakit, pero hindi naman ganun ka... May tao. Ang lalaki ko kasi, hindi Hindi nga. Ako nga sir, wala naman pong sinabi ang lalaki hindi pwede mag-complain. O kung pwede mag-complain, Pwede kasi hindi talaga. nila nababiolate yung karapatan nila. oo. Kasi ang lalaki kasi hindi naman kailangan mag-complain na mag-complain. Bilang lalaki, hindi na natin dapat kabahin usapan. Yes. Ibig sabihin, sir, nasa sa'yo na yan kung mag-complain ka o hindi. Bilang lalaki ka, lumayo ka na. Para hindi mo na mapasaktan yung asawa mo, lumayo ka. Diba? Yung pananahimik ng lalaki ay mamibigay protection din sa babae. Saka choice po nila yun, sir. Choice nila yun. Kung gusto nila manahimik, choice nila yun. Depende po kasi sa konteksto ng reklamo. Ang reklamo example, hindi siya nire-respeto. Diba? Yung lalakihin pa ng lalaki. Ano ba? Halimbawa ate, yung lalaki, nagganun lang. Ay, ayoko, babarangay kita. Tinapit ka, bagay naman, di ba? Nalayin ng bagay, siguro sa iba. Nasa kanila naman po yun eh. Ang pinag-uusapan po kasi natin, diba ang tanong nyo kanina, dahil merong bawsi, tas wala namang iba. Yes. So sinagot ko lang po yun, na hindi naman porke may bawsi, hindi sinasabi na wala na silang karapatan, mag-example. Oo nga. Pag hindi sila kasal, papasok sa revised penal code yung kanyang reklamo. Walang policy for men eh. Bali sir, so ibang organization yung mag-handle pag lalaki. Ibang program, I mean. Hotel. For barangay. Hotel, barangay. Ako, kung lalaki yung magkakulay, hindi po sa akin. Sa baba po, sa regular platter, sa Bantay Bayan. Kasi kinoconsider pa rin yun na magre-reklamo dahil nasaktan siya. Pero Okay na may... naman siya. Diba? Hindi ko maintindihan ako sa tayo kasi pinakapiyan ko naman siya. Pero statistically, nagbilang lang sa kamay yung lalaki Yes po. complain, Oo. di ba? Nalibilang lang. Bilang lang, kasi hindi lahat ng lalaki, may lakas na loob, makireklamo yung asawa niya. Kasi baka yung hindi niya magreklamo, is protecting his partner. Siguro po kasi baka hindi nila alam, hindi sila aware. Na pwede pala ako yung ibang kasi pinoprotect na nagtutulong mga anak nila. Oo, saka pwede na makalan na yung madadra. Pwede na sa manay, di ba, madadra yung mga sa barangay. Oo. Eh kung hindi mo makakontrol, nagsismis mo pa. Di ba po, may nanay.
or the partner. Okay? So, basta yun ang ating, hindi lang namin resulta ng aming pag-aaral. Kung meron tayong kampanya para tigilan ang bayan sa resume, meron din dapat kampanya na magrespeto din sa mga lalaki. Kasi it was also scientifically proven, number one need ng lalaki ay respeto. Pero hindi naman sa inyo eh. Ang number one need ninyo ay pagmamahal, atensyon, care, protection. Iba yung ego ng lalaki kasi sa... Oo. Ganun magkakadesign sa lalaki. Kaya yung insultuin mo lang yung husband mo, sabihin mo sa kanya, mas malaki ng sahod ko kaya sa iyo. Oo. Ganun din yung husband nyo. Hindi kayo kikipuin nyo. Oo. Pahinyain mo, hindi kayo kikipuin. Karamihan po sa lalaki, pag nag-away, lalaki, umalis na. Okay, so manakit, no? Lalabas na lang. Umalis na lalaki. Yes. Now, punta naman tayo dun sa mga babaeng kasal na na-handle ninyo. Meron ba? Meron. Sige ma'am, ikaw. Kasal po sila pero yung lalaki po is ng babae ko. Tapos, binubuka po niya yung kanyang asawa. Pwede po ba kayo? Opo. Punta. Opo. So, ano naging ako ng kaso? Ayun po, inilala po namin sa police desk po, nung niliporigan po. Yun nga po ang nangyari na nagkasundo na lang po sila. Humingi na lang po siya ng sustento na lang po sa mga anak at wala na po sila. So, ngayon, ibig sabihin na medical legal, may mga kasal. Opo, meron po. Kaso po nung humingi po ng, kasi po, humingi po ng patawad po yung lalaki po. Ayun, nakakawag po siya. At saka sa akin naman po, kaysa po kasuhan po niya, hindi na po siya makapagbigay po ng sustento po sa mga anak. Kaya wala po sa mga niya. Yeah. So, ang kaso doon? Nagkasundo na lang po, pirmahan po na, ayun nga, nagkasundo sila sa sustento na gusto po ng babae. Tinutupad naman. Opo. Yung kasunduan. Opo. Meron na ba bumalik na wife dahil hindi tinutupad yung napag-usapan? Meron po. Meron na. Ilan na? Marami na. Ilang lang din po. Ilang lang din po. Anong action ginawa niya sa mga ganung cases? Pag ano po kasi nire-refer na po sa city. Nire-refer na po sa city para sa tao. I-confirm na po. Hindi nila tinatawag ang husband to remind. Kasi nakikang beses na po eh, like minsan, twice, thrice. Pag ganun po, refer na po sa city. Support na resto yun na. Hindi mo po, pag-usapin pa rin po sila as per PAW. Sa kanila po yung next step. Ano dito fiscal? Okay. Pao pala. Yes po, sa PAW, sa city. Okay. Ayun. So, nagiging effective naman pag inakit sa pao. Ayun po, wala na po kaming hawak po kasi pag gano'n. Basta na-refer na po namin sa kanila. Pag-monitoring na lang po ako. Hindi nyo na nasusundan? Hindi po, pag nag-home visit na lang, magpupuntahan ko po. Okay. Yun na. Okay. So, what else? Bukod sa abuse, suporta, what else? Babae, ano yung form of difficult circumstances? Ano po kasi ang case kagabi na hindi po sila kasal, tapos gusto po humingi ng suporta ng babae, tsaka yung sa pag-aalaga po ng mga bata. Anak nila. Opo, para sa magulang. Hindi po sila kasal. So, ano nangyari? Na ano lang po sila, nag-settlement na po sila ng child support, tapos wala po silang matinong usapan about sa pag-aalaga po eh. So, ang gusto ko mangyari ng nanay, magkaroon din ng yung lalaki para sa mga bata. Yung bisita. Opo. Ano ang kasunod? Rinduhan, bisita, o At bali, pag-aalaga po. galaga? Naka-specify
Friday, Saturday, Sunday. Oo, nagyan ng gano'n. Detalye eh. Nagbigay po siya ng every Sunday, pero sabi niya po kasi, yung Sunday niya is, minsan pinapasok ng patuloy ng trabaho, ganun. Kailangan specific para bakit na i-committee sa sarili niya. Di ba? Tama mo ba? Kasi kung vague yung kasunduan, magiging excuse niya yun. Wala namang kanilang kasama ko gusto na. Kung kailang gusto lang. Di ba? Wala rin nangyari sa setup na. Pero naglagay po ng, pinirmahan po nila parehas na every Sunday, sa kanya yung bata. Nasundan mo ba? Yes po. Yes po. Ay, kagabi ko lang po kasi siya Thursday. Gabi na? Opo. May assignment ka ngayon. Opo. Opo, Ayun nga po, sabi po ng complainant ko, babalik daw po siya kapag hindi daw po nagkasundo dun sa pinirmahan nila parehas. May assignment ka ma'am ha? Opo. Update pa kami na ito ha? Once a week, kulang yun para sa isang bata. Atensyon. Kulang yun. Friday night. Para sa inyo ma'am, ilang araw dapat nandun yung tatay sa tabi ng bata? Sa inyong assessment? Ilang sa week? Pwede na. Di ba po nasa family court Na. yung ganung case? Pero ito hindi kasali, di ba? Alam niyo kung anong law ang pwede niyong i-insist pag hindi kasal? Responsible parenthood. Tama? Responsible parenthood. Ano sa batas na yun? Kasal o hindi? Andun. Kailangan mo maging responsable, parent, magulang. Okay? Importante yung kaalaman sa batas eh. Ha? Ano mo lang excuse sa kaharap nyo? Okay, thank you. Ma'am, meron ka? Kasal naman na situation? Kasal na situation? Ano po? So, alam namin na dahil may knowledge kami about principles, yung mga fundamental laws, alam namin kung ano yung possible causes ng problema ng kababaihan. Number one na doon yun, baka lagi sinasaktan, or nagugutom, or hindi bibigyan ng atensyon, or hindi napapakain ng tama, kasama yun, di ba? Ang mga causes, ito ay galing sa studies. Galing sa studies. Ang number one daw, ang cause o dahilan ng pag-iyak ng babae ay lalaki. Galing sa studies. Lalaki. Cause ng dahilan. Di ba? Kasi hindi nga itindihan ng kalalakihan yung totoong meaning ng babae sa buhay nila. Kaya dapat oo. Hindi naiintindihan eh. Kaya kung naiintindihan ng lalaki yan, peaceful ang babae, peaceful ang buhay. Diba? Na-experience ng babae yung happy wife, happy life. O, dahil alam ng lalaki kung ano siya aalagyan. Okay? Kaya may programa yung Commission of Population, yung PAPCO, may program sila na sineseminar yung mga kalalakihan kung paano maging responsable ang mga asawa. Wala pa naka-attend sa inyo dito, no? Ang title ng training, katropa. Katropa. Yes. Iniikot nila yung buong Pilipinas, hinahabot nila yung mga lalaki para i-training, para maging tamang tatay at asawa. Wala pa kami ganun dumating sa inyo training. Katropa. Wala po. Okay, sa papo ko, i-message nyo sila. Ngayon susunod na batch, sana kumuha nila ng tagapalanan. Oo. Siyempre, ang susunod na tanong sa inyo, sino ang ipadadala nyo ng mga kalalakihan? Ay mag-survey na kayo. Ang meron po kami, airpan. Airpan? Yes po. Sa city po. Meron din tayo Sa palanan meron din? Meron din tayo na airpan dito.
mga kalalaki lang. Ayun, ikuan na yung pagpapatraining ng popcorn. Pwede sumulat yung presidente ng EFAT na matawag ng gano'n. Oo, hakutin. Sino yung number one na kailangan yung hakutin? Ng mga malalakihan? Sino ba? Mga tatay. Oo, Ito na ako dito yung ano, leader ng airport. Basta i-take note na lang. Yes, po. Yan. Oh, isa pang problema na hindi masyado na mapag-usapan. Sex. Sex. Number one problem. Oo, di ba? Kasal o hindi. Problema ang sex sa mag-asawa. Kasal o hindi. Oh, alam niyo ba yung background ng yung marriage law? Yun yung responsible parent mo din. Yung marriage law kasi, nilagay nila doon, ganun kayo. Nilagay doon sa marriage law, na may karapatan yung babae, tumanggi. Diba? Mag-reconsider na kapag doon. Na siya yung masusunod tungkol sa katawan niya. Problema yan sa lalaki. Ayun na nga. Meron kayo kailangan maintindihan. Scientifically speaking, ang lalaki nagpuproduce ng sperm every 2 to 3 days. At kailangan niyang ilabas. Kanino ilalabas? Sa inyo. Hindi sa ibang babae. Nagkakaroon ng babae. Yes. Kasi hindi naiintindihan mo ang babae yan. May mga batas tayo na hindi naka-align sa science. At alam hindi naka-align sa batas ng Diyos. Oo, alam mo din, di ba? Oo. Siya lang nakakalam? Siya lang ba? Ha? Oo. Pag medyo bata-bata pa. Oo. Case to case Hindi basis. na. Parang sinasabi, case to case basis. Yung face-to-face basis ka yan. Depends upon the situation. May hugot? May hugot? Siyempre po. Sige. Kasi ito yung sabi ng science. Kasi hindi naman invento ng lalaki yan eh. Nature yan. Diba? Nag-produce siya ng sperm eh. Oo. Kasi hindi ba naman yun? Diba? Eh, bakit po babae naman yung palaging gusto ay? Okay. Ito ayon din sa science ha. Ayon sa science. Ang lalaki, ready anytime. Ang babae, hindi. Babae sir kasi booty. Hindi rin sir, depende rin eh. Case to case basis. Kakakagatin mo daw. Kasi booty ang babae. Ako sir, so yun ang paniniwala ko. Case to case basis. Sige, napag-usapan na rin lang. Ano rin natin yung sinabi ni Robin Padilla tungkol dyan. Naging problema niya yan. Ha? Sa